Kailan pa po kayo po nadulas? Yung nakaraang buwan pa po yun. Hindi ko lang po Hala, mas ininda. nakaraang buwan pa po kayo nadulas. Po. Hulo. Pagka, Ngayon ko na po naramdaman. nako po. Sabi ko doon sa anak ko, chinat ko. Sabi ko, Mel, punta mo na kay Ma'am Chari. Saan yun? Yung sa dati natin tiniran, nalipat na po kami doon sa Misaging. Ah, Pinubos na po. ngayon po nasaging na kayo. Opo. Di ba nung Naglakad pa po kayo? Opo. Naglakad pa po kayo? Sa Saging. Sa Midoriya. Ay, Di ba nung alam ko dito lang po kayo. wala na po, tinubos na po sa anak ko. Sayang, ang lapit niya pa po sa anak. Kaya nga po. Ibig sabihin, 2 months na po kayong, Bali 1 month lang po. 2 months kayo nang nadulas. Hindi po, 1 buwan pa lang. Ah, 1 buwan pa lang po. Pero pag tayo po mga senior na, hindi dapat po pinagkatagal po yung ganyan. Kasi po delikado, tumitigas po yung mga ano po natin dito. Sa balakang po yan. Opo. Sige po. Yan po. Tayo po tayo. Kaya niyo pa tumapa. Opo, kaya naman po. Saka yung dito ko, ma'am, sa may ano, parang Kasi- yung sa kahihiga po siguro yung matigas yung unan ko. Talikod po kayo. Tayo po ha. Opo. Ano yun po natin? Hanapin. Ang layo pa rin. Lakad pa po kayo. Kawawa Opo. naman kayo. Ito po ba ay masakit din? Yung pag humihiga lang po ako, hindi po basta-basta makabangon. Hanggang ano. Puro di kayo lamig eh. mm, Sige po. Dadapa po kayo. Urong po tayo po ng konti ah. Opo. Dito po yung kilikili. Dapa po ha. Opo. Dadapa. Opo. Yan po. Dito po yung kilikili. Kaya niyo po dumapa ha. Dahan-dahan lang po ha. Opo. Ganyan Ayan. po. Apo, ayan. Laylay niyo lang po yung kamay niyo. Parang wala po kayo pong pakiramdam ha. Opo. Hi po. Nasaan ba yung aking mga? Urong kayo po ng pababa po. Konti lang po yan. Salamat po. Ayan. Tataas ko lang po. Okay lang po ba? Opo. Kaya niyo po bang ubarin itong isang kamay dito? Sige po. Kaya lang po dito. Talagang po nasa. Opo, ito. Yan. Taas ko po yan. Ay po. Maganda. Hapon po. Hi sis Norma. Nasaan ka na? Hilutin na kita. May nihilot lang po ako sandali po ha. Ano po ay sis Norma ko po. Na sakit din po yung likod. Huwag niyo po nadiin ang kamay niyo. Opo. Relax lang po. Opo. Marami po kayong lamig. Ayan. Maririnig niyo po ba? Opo. Yan. Yan po yan ha. Yan po ang masakit. Pabuhos lang ako ng lamis. Yan, tayo. Hindi din ha. Ayan, dami niyo pong lagatok. Medyo na po kayo kung masakit. Para din sa inyo yan. Ayaw, grabe kayo. Naglakad lang kayo. Opo. Buti po umaga, exercise po yan eh. Wait lang po, mayroon na po inihilat. Kamusta na po kayong lahat dyan? Ayun, grabe kayo. Naglalaba po kayo. Opo, sa umaga. Hmm. Yung gamit po ng anak ko, yun po kasi ang napasok. Eh, ba't di kayo nagkasama ng kasama nyo papunta dito? Wala po, nasa trabaho pa po. Buti alam po na nandito kayo. Opo, tinat ko po, sabi ko, punta kay Ma'am Charis. Okay po. Masakit lang po to ha. Huwag na kayo mag-alala. Pero giginhawa naman po yan. Huwag kayo mag-alala. Basta kayo po ay naniniwala sa atin. Kay Jesus, sa ating mahal na Nazareno. Opo. Siya kasi po nahihilot sa inyo. Grabe ah. Dadaganan ko po. Sana dadaganan ko po ah. Relax nyo ang kamay nyo ha. Opo. Relax lang po. Pag niyo pinataas ng likod, pinag 1, 2, 3. Labang tanga, ayan ah.
Di po ba? Mga ano po yan ha, lamig. Inaalis ko lang po ha. Opo. Hi po, Sis Jodeline Bilado, magandang hapon po. Sis Maricel de Guzman Bendia, magandang hapon po. Miss ko na po yung inyong Lomi Forever. Tsaka yung tapa, Sis Maricel. Mag-live pa lang po ako, dapat kanina eh. Sabi ko, inom muna ako ng soft drinks. Ito po, masakit. Opo dyan. Kasi ito po yung ano nyo, isang buwan na pong nakaraan nung kayo nahulog. Opo, nadulas po po. Basta pag kayo nahuhulog po, dalhin nyo kagad dito. Buti nga po yung ulo ko naiangat po. Kaya ngayon po, huwag na kayo masyadong maglalakad ha. Opo. Huwag kayong yuko na yuko. Pag edad 40 pataas, hindi na po dapat pumuyok. 64 na po ako. Kaya po, mas delikado po yon. Sabihin niyo po sa akin kung masakit ha. Hindi naman po. Ito po yung balakang. Opo. Ito po yung sumasakit yan. Yun po sa Yan po, di po ba? Opo, lalo na po pag bumabangon ako, hirap na hirap po ako. Dati ko pa kayo pinapapunta eh. Yun nga po, hindi Kasi po tinitingnan ko yun. noon. Mhm. Masakit po yung Yan po yan oh. Kaya tumagal po. Pupunta po sa mga binti niya. Ay po. Huwag muna kayong kumain ng mantika ha. opo. Pati mga buto nyo oh. Ay. Yan po, pati po dito nyo oh. Masakit na. Mataas po uric po ninyo. Ma'am, ano po ang gamot ko doon? Meron pong gamot sa uric. Pero mas maganda, huwag po kayo pong kumain ng mga mayroong mantika. Ano, sobrang sakit na po. Masakit na po. Umakit na po dito sa may balakang po ninyo yung sakit. Hmm? Pero may iwasan niyo po yan. Moron mga ano na lang po kayo. Basta walang mamantika. Walang laman loob. Yan o. Binti na po tayo. Yan. Yan, di po ba? Ito po yung gitna ng inyong binti. Nakakaranas din po ba kayo? Ang tawag doon sa pulikat? Magkaiba po yun, no? Naramdaman niyo po. Hindi naman po. Yan nyo tong, Ma'am Charis, sa gabi po, hirap na po ako makatulog. Makakatulog po ako mga alas po. tingnan niyo po ang pinakaiba ng binti niyo. Dito po sa kaliwa, diretso, di po ba? Ramdam niyo. So, dito po sa kabila, may kakaiba. Ito po. Meron po nakaangat na buto. Yan. Naramdaman nyo? Opo. So, kailangan po mahilutin natin mamaya. Nare-relax ko lang po ngayon ha. Opo, masakit. Di po ba? Sakit. So, ngayon, diretso po. Ito po, diretso nyo maigi ha. Opo. Itataas ko po. Opo. Once na itaas ko po, sundan nyo lang ha. Opo. Yung sampaan lang po ah. Ito muna po. Sige po. Okay. 1. Diretso po ah. Opo. Dapat ganyan ha. Opo. O, 5 beses po. Taas nyo po ito. 5 beses. Yung ginawa ko po kanina. O, tumunog po, di po ba? 3, O, 4, 5. okay. Ito naman pong kabila. Kailangan po, diretso lang po ha. Opo. Okay. Ito po. Okay. 1, 2, 3. Kasi po. Kailangan, kailan po magkataas eh. Yan. Opo. Isa pa po. O, isa pa po. Yan ha. Opo. Yun po yung sa balakang po ninyo. Ha? Tingnan lang po natin ha. Opo. So, suot nyo na po ito. Tagilid muna po kayo po bago po kayo tumayo ha. Opo. Huwag po kayo pag yung bagong gising, diretso yung tayo po, huwag ganun. Mm. Tagilid muna po kayo. Opo. O, sige po.
Tandaan lang po ah. Ganyan. Opo. Babaan niyo po yung dalawang paa. Okay. Babaan niyo muna yung paa niyo. Ganyan. Tsaka po kayo tatayo. Yan. Okay. Pahinga muna. Tapos tatayo kayo. Lalakad kayo. Tapos sa paa niyo muna po ako. Maghilo. Ito po yung chinalas niyo. Start na po. O, lakad kayo. Hanggang doon po. Balik po kayo. Opo. Gano po? Guminhawa po ba? Hindi ka po kanina. Nawala po yung sakit ng likod nyo? Opo. Yung pong balakang. Hirap na hirap po ko kanina. Bumaba. Mabilis nga po kayo maglakad ngayon. Nakahiga. Mabagal na nga po ako. Pero ngayon, iba na yung lakad nyo. Oh. Saan pa po? Di po ba? Guminawa po ba? Opo. Sa balakang nawala po. Wala naman po. Balik pa po. O sige po. Yan, titingnan ko lang po yung kung okay yung lakad po ninyo. Ay, salamat po. Okay na po si nanay. Ayan. Diba? Tapos mamaya, ito naman po mga daliri niya sa paa. Opo. Ayan. Ito po mga kinakausap ko. Sis Maricel, miss ko na yung pagkain nyo. Hi po, Sis Mara Palomar Panla. Magandang hapon po. Sis Hanilin Sulya, magandang hapon. Sis Ame Estaras. Wait lang po ah. Dito po kayo upo. O tayo muna po kayo. Ayusin ko itong upuan natin. Wala na kayong ganong problema ha. Na-relax kayo ha. Opo. Tsaka parang pinawisan po ko. Wala pa po yung sa ulo nyo. Ayan. Pahinga muna kayo. Huwag kayong ba lagi yuko ng yuko. Nakabuka ka. Sayo dyan na po ah. Naka-short naman po ako. O, uro mo tayo dito. Paa naman po tayo. Dito niyo po lagay yung paa nyo. Madumi po, ma'am. Okay lang po. Yung iba nga gaputik eh. Yan, po muna po kayo. Po muna yan. Relax nyo lang po. Huwag nyo lalaban na. Opo. Kasi, yung kinapa natin kanina, Opo. ramdam nyo yung mas malaki pa yung kapila. Opo. So, buto po, ha? Opo. Dito naman tayo sa tuhod. 1 to 10, gaano kasakit po? Ito. Minsan po pa, ano siya. 1, 5, ang sakit. O, 7. Ano po? Masakit po. Mga tingin nyo, mga 5? Opo, ganyan. Ganon, okay. Kasi yung mga uric po yan. Buto na po lahat. Buto-buto yun. Payat na nga po ako, ma'am. Hindi katulad nung dito. Taba ako pag nadaan niya ako. Nasilip ako sa ma'am dyan. Hinihintay ko lang kayo. Kasi gusto kong mahilig yung paa ninyo. Yan. May iya. Okay lang madumi ang paa. Marami na nahiya pag yung pinapatong ko yung mga paa nila. Isang araw may nihilot ako eh. Yung dito, lumaki. Bawa pa ito. Opo. Ito yung bukong-bukong. Yung Opo. dito, lumaki. Nandito yung buto. Buti lang naibalik. Magaling man na sa rin. Yan. Ito po, masakit po yan ha. Opo, masakit po. Kailangan po natin, pasensya na po kayo, masakit. Kasi kung hindi natin gagalawin, mas lalo pong sasakit. Opo. Ayan. Natatunog po. Ano natin po, lalim. Masakit? Masakit po. Uric po na, titindin. Yeah, iwasan yung kumain ng mga bawal. Ano po ba, ma'am, ang bawal? Kasi mamantika po. Huwag mamantika mga baboy, bawal. Opo. Pag makin masyado sa baboy,
Mananganatikman nyo naman yan, iwas na po lahat. Walang mga noodles. Wala mo ng mga noodles. Ano, umano na yung paa nyo. Ito. Okay. Relax nyo lang po. Lambutan nyo lang po to ha. Huwag nyo Opo. titigasan. Opo. Ito po, ibabay nyo. Ino. Hanggang dulo po. Ganyan ha. Opo. Sige po. Sunod-sunod po. Sige. Sunod-sunod po. Bilisan nyo. Yung mabilis. Ganito po. Yan. Yan ha. Opo. Sige po. O, malaking bilik po. Ganito po. Yan. Tapos pabalik. Opo. Sige. Tumalon. Yan po ah. Yan. O, sige po. Tingnan po natin kung ano kinaibahan po doon sa kabila. Sige. Lakad nyo ulit. Tingnan po. Tingnan natin ha. Sige po. Buko, bilis na maglakad ah. O, balik po. Magaan po. Opo. O. Diba? Kaayos na yung lakad nyo. Maganda, maganda. Opo. Maganda. Relax na kayo, ha? Opo po kayo ulit. Kabila naman, mahirap na huwag natin pantayin. Kasi huwag na natin pantayin, urong kayo ng konti. Yan. Pababa lang po. Relax lang po. Wala na yung sa likod nyo. Wala na po siya. Ganda, di ba? Kasi tumunog eh. Alin dito? Yung inyo dito lang, sa may leeg. Opo, yung parang hindi ko po maianong gano'n. Ano yung din po natin yun? Parang sabi po nila stiff neck. Sige po, relax po natin mamaya. May mga naipit lang mga ugat-ugat dyan. May mga konektahan. At least ngayon, di na kayo harap maglakad. Problema kasi pag balakan sa bakit pa, no? The models po, ah. Bali maggulay-gulay. Walang bagoong, walang maalat, walang toyo. Wala pong lagi patis, po ha? yung anak ko adobo. Kaya iwasan nyo muna po yun. Kasi, no, kayo rin. Kayo din na may hirapan. Bago ako maghilot eh. Uminom na ako soft drinks. Bawal eh. Kasi mamaya po hindi na makain ng soft drinks eh. Bawal na rin po na mag-as. Hindi lumabot na yung ano nyo. Oh, ramdam nyo na po. Tingnan yung kabila. Tingnan po. Oo. Nawalan po yung mga tigas. Kung baka na mayroong matigas. Oh. Lumambot na po ah. Oh, yan ha. Di po ba? Mambot na. Diba sabi sa inyo kanina magkaiba? Okay. Oh, relax lang po. Huwag niyong titigasan. Opo. Unahan natin. Sige po. Diretso po. Yan, sunod. Maraming lamig sa likod ha. Lagi nang bubuhos ang pawis. Huwag kayo maliligo ng basa ang likod. O, lakad niyo po ulit. O, lakad po. Kaya kung gaano ka-relax.
Hi po. Hi po, sis Reynalyn Estaras. Magandang hapon po. Mas maganda pa, sis Reynalyn Estaras. Kamusta ka naman dyan? Pag uwi mo, hilutin kita. Parang si mama mo. Si mga pamangkin mo, dito na rin nagpapahilot. Basta makakauwi ka rin dito. Dito pa tayo, yung inyong huli naman. Ayan. Para gusto kong ma-relax yung mga ugat-ugat mo. Oh. Dito po kayo, harap po kayo doon ha. Dito po kayo. Ayan. Huwag kayo palaging pabigla-bigla ng upo. Ingatan yung sarili ninyo. Ulitin ko na rin po ito ha. Relax. Huwag kayo mailigo hanggang bukas po ah. Opo. Huwag kayo magbabasa ngayon hanggang bukas. Relax muna kayo, pahinga. Wala mang masamang magpahinga. Ang mga trabaho, hintay-hintay lang. Mayroon pa magkasakit kasi ng ano. Gusto nyo ba maratay? Ayun. Mayroon magpa-hospital. Pero kung mayaman naman, pwede magpa-hospital. Sabi gano'n. Wala, marami din pong walang pera din. Kaya nga po. Yung iba, dito na lang po pumupunta. Buti alam po, napapagaling na yung nating Jesus Nazareno. Masarap po? Opo. Ay. Sabi lang, masarap daw akong maghilot. Hindi daw masakit. Relax lang po ah. Opo. Opo, masarap? Opo. Bawal ma-stress ha? Lagi pong stress. Bawal ma-stress. Hayaan nyo sila. Wala kayong dapat isipin kundi sarili nyo. Pero malaga, naghahanda pa rin kayo mga pagkain. Siyempre, mga anak, mga ganyan. Kailangan nandyan pa rin kayo. Siguro kilala mo, ma'am, yung anak ko si Aris Kocha. Pag nakita ko po siya, Member din po yun ng Pet Malu eh. ay, talaga po, pag nakita ko po siya, Opo. Kaya lang nasa Marikina po yun. Bira po pumunta dyan sa akin. doon na po nakatira. Opo. Ah, Taga roon pong asawa, Marikina. malay nyo isang beses, bisitahin kayo. Basta kayo, magpalakas, ingatan ng sarili. Alam niyo naman, ang mga senior, minsan, malamal ang mga anak. Kaso't at tandaan nyo, mga anak, pag malaki na yan, may mga kanya-kanyang buhay na Yun yan. nga po. Pero huwag kayong mag-alala, pupunta at pupunta po yun. Bibisitahin kayo. Basta huwag kayong mag-iisip ng kung ano-ano. Lagi magdadasal. Opo. Mahalagang mabuhay. Yan. Gaano pa po kasakit? Hintayin nyo nga po. Gaano kasakit? Hindi na po masyado. Wala na. Opo. Hanggang 2 days po yan ha. Opo. Ngayong bukas hanggang isa, pagaling po, pagaling yan. Pero ngayon okay na po. Opo. Okay na po. Yan. Opo. Sure kayo ha. Opo. Walang stress. Kapag na-stress kayo, mahirap bumigay ang katawan. Kaya laging mag-smile. Pag may nakita kayong stress sa buhay, huwag niyo isipin, tanggal niyo kaagad, mag-isip kayo ng mga magagandang nangyari sa buhay niyo. Nagbe-maintenance nga po ako ng ano yun. Sa Kayo? high blood. Opo. 3 buwan po akong uminom ng sa sugar. Mataas po yung sugar ko. Mabot po ng 300. Opo, taas nga po. Mataas po. Mabuti, marami kayong pansuporta. Yung, ang nagano po yung Aris, bibigay sa akin. Minsan po nahingi po ako sa center. Eh kaso po minsan po walang gamot eh. Ay, Nabili na lang po. gusto, hirap po pag ano. Pero sana meron palagi ibigay na
Gumaang ang ulo nyo. Opo. Okay po na. Sige. Tingnan ko yun sa may... Upo ulit po kayo dito. Ayan. Ano ko mga kaibigan ko. Kamusta naman ang Pinas? buhay pa kami dito. O dyan sa inyo, Sis Reynalyn, kamusta ka na dyan? Brad Jomaron, kamusta ka na sa Canada? At kamusta naman si Brad Tom Clarissa Nabual Junior ba yan? Okay na po yung ano niya? Naramdam niya? Wala na? Sabihin niyo kaagad kung ano pangalan niyo. Wala na po. Wow, pwede nang kumampa. Dito po. Kasama ko na yung inyong braso. 1 to 10, gaano po kasakit? Sakit po, no? Hanggang sa tingin nyo, may 7? Ang sakit? Meron po. Sakit po, oh. Masakit. Kung hindi Ano ko kayo po nawakan, yan? hindi yung naramdaman, no? Ano po yun, Ma'am Charis? Mga buto-buto pa rin po yan. Masakit oh. Sakit po, no? Kaya, huwag na kayong kumain ng mga bawal. Ayan. Kung hindi ko pa hawakan, hindi nyo mararamdaman mga sakit nyo. Ito. Yan, sakit din po. So, Yan nga po na mamanid, pero itong kabila po hindi. kaya nga po, huwag kayo may stress. Mahirap mamanhid, mahirap stroke. Kaya happy life lang. Enjoy lang buhay. Mas masarap mabuhay sa mundo. Puro manhid kayo dapat mga ugat ninyo. Pagkagising sa umaga, 2 basong tubig na mainit. Kung ano po, O 1 hindi, cup. hindi po inom ng kape. Huwag na kayo mag-anon. Magkape. Sabi la, pwede naman daw. Ang kaso, sa akin kasi more on tubig po na maligamgam. Opo, maligam ko. Ano, masakit po lahat. Masakit nga po. Nakita nyo, hindi ko pa hinawakan. Kaya buong katawan ninyo, inilit ko ngayon. Tingnan ko yung niya. Pinawisan po ako, hindi po ako pinapawisan. Ayun, papawisan kayo. Masarap ang tulog nyo mamaya. Basta ang pakiusap ko, bawal kayong ma-stress. Huwag kayong isip ng isip. Mahalin nyo yung sarili nyo. Mahalin nyo, patuloy nyo pa rin mahalin ang inyong mga anak. Huwag magatan ng sama ng loob. Pag nagtanim po yung sama ng loob, mas lalong babaksak ang tawag. Ganun po kayo. 10 beses. Half lang po. Ganun. Huwag po pa ganyan ha. 10. Sunod-sunod po. Ayan. Diinan nyo po. Maginawa po. Okay. Kabila naman. Ayan. Pag namamadhid po yan, balutan nyo. Kailang higpitan nyo. Nang ano po. Alam niyo may mga pang ganon o stocking na masisikip. Balutan niyo po. Para ma-relax yung mga nagda. Ayoko lang kayo pa-uwi na may masakit pa. At least, layo ng dinaanan nyo, nilakad nyo. At least, makakalakad kayo na napakalaba. Sakit ng ano nyo. Hindi po ako magbabasan. Opo, wala muna po. Pahinga muna kayo sa gawaing bahay. Puro disposable muna. Yaman, disposable. Yan. Akala ko din yung papahiga. Pupunta po dito. Meron po napunta dito, meron pinupuntahan ko po. Kasi minsan yan lang po sa mga tabi-tabi. Pag naawa ko, pag naawa, pinuntahan eh. Mga buto-buto po ninyo, sumasakit yung mga yan ha. Okay. Kung meron kayong mga vitamins na B-complex lang po.
Ano nyo lang yan, tuloy-tuloy nyo na. Binibili ko po sa sa generic. Meron din po yata sa ano yun, health center. Vera po. Ay, ganun po. Wala. Ganun nyo pa, Opo. babay po. Babay, hanggang baba. Yan. Pag ganun po. Pag ganun, pag ganun. Yan po. Malaking bilog, ganun po. Malaking bilog, yan. Pabalik po. Pabalik, yan. Babay po. Sige, hanggang dulo po. Ganun. Hanggang dulo po. Yan. Yan. Sige po. Malaking bilog po. Pabalik po. Yan. Sabay po ngayon. Sabay. Parang bata lang. Ganyan po. Tapos, ganyan. Pag dati nyo, pag inangat nyo po, kailangan ito masakit. Sige po. Taas, baba po yan. Pag taas po ganyan, masakit po, di po ba? Opo, Sige masakit. po. Diretso lang po, yung madiin, diinan nyo. Hanggang pag ganun po. Pababa po. Yan, para ma-relax. Masarap po. Opo. Masarap. Relax po. Lagi kayo magaganyan. Ah, Kahit nasa bahay lang po kayo. Ganun yung ginagawa ko po sa inyo. Ganun din po. opo. Ha? Opo. So, okay na po kayo? Okay na po. Wala na pati sa leeg. Walang Maginawa ang ulo. Pinawisan ako. Diba? Maganda po yan. Pinawisan ako. Malaking Ma'am ba? Charis. At least, diba? Nakapunta kayo sa bahay ko. Mahilig ko kayo ng ano. Wag na po. Pawis po kayo na po. Punasan ko kayo. Ma'am Charis, saan po magbigay ng kay Nonoy saka... Dagdag niyo po sa gamot nyo. Sige na po, ma'am. Dagdag niyo po sa pambili niyo yan. Ang Panggamot niyo, pang maintenance. Ma'am, Dagdag niyo po. Ano po ba kayo? Okay lang po yun. Salamat po, Ma'am Charis. Mag-ingat kayo pag uwi nyo, ha? Opo. Walang stress, ha? Opo. Wala kayong Ma'am isipin. Charis, Po, salamat po. naku po, kayo naman. Ayan. Uwi Naalala na po ako. Mag-ingat kayo. Opo. Baka abutan kayo ng ano, ha? O, sige po, ma'am. Uy, nakakalakad na siya ng ano. Wala na pong sa balakang, ha? Opo. Ingat po. Ano na lang po, babalik po ako, ma'am. Opo naman. Kasi may sakit. PM nyo lang po ako, ha? Opo. Okay, ingat po. Opo, salamat po, ma'am. Okay po, huwag babasa po, ha? Opo. Okay po, bye-bye. Nasa po kayo? Saan si Sis Gina? Sis Gina Corazo, Sis Ami. Nasaan na kayong dalawa? Sis Bell. Nasaan na kayo? Sis Norma. Sis Erlyn. Musta na po kayo lahat dyan? Anong balita? Pahinga. Nagpahinga lang po ako ng konti. Tapos ko lang po maghilot. Ay, naku. Malaking tulong na nakakatulong po tayo sa mga tao kung may sakit. Ano pong balita dyan? Kamusta ang mga buhay-buhay? Kamusta ang mga buhay may asawa po dyan? Yung pumihilutin ko po, maya-maya po, puntahan ko po kayo. Ha? Sino may nail cutter? Sabi nga, hindi po nakapagputol.
Alam niyo ba, ang pinakamasarap sa buhay, yung makatulong ka sa mga tao. Kaya yung paghihilot po, wag na ho kayong magpabayad. Tulong na lang po natin sa mga tao yun. Malaking tulong yun sa kanila. So, magandang gabi po. Si Sheila Marie Castro, na-miss kita. Hoy, sis Reynalyn, halika na. Uwi ka na. Ha, magandang hapon po. Hapon pa ba? Magandang gabi na pala. Brad Joseph Niño Campuzano, Beles Jr. Ang haba, magandang gabi po sa inyo. Medyo nagpahinga lang po ng konti. Ako'y buong katawan kasi inilot natin doon kay nanay. Alam niyo naman po, mahina yung loob ko, basta senior po talaga. Na kailang, pag may nakikita po ko na dapat hilutin po sa kanya, hinilot ko na po. Para wala na po siya pong maging problema. Kasi kanina nahulog pala siya. 1 month na po nakaraan, nahulog pala siya. So, nadulas. So, sakit ng kanyang balakang. So, sa akin, okay lang po sa akin na makita yon kasi madali po natin po naiaalis po yung sakit po sa balakang. Pati sa likod niya, yung ano niya, di niya maigalaw. Ipit ugat po yun. So, ayan po. Nung nakaraan, masaya po akong mahilot si Nanay Marga. Alam niyo naman po na hindi po iba sa amin sa Nanay Marga. Siya po yung nanay po ni Nanay Nelia. Masyado po nalungkot kasi naalala ko po yung nanay ko po nung inaalagaan ko din po, ganun din po ako. Kaya yung mga nanay po natin, mga senior na po, bigyan po natin ng pansin, ng oras. Nakita ko po kay Nanay Nelia kung paano niya alagaan ang kanyang nanay na talagang kailangan na po. Kasi si Nanay Marga po, 88 years old na po. Kaya kami, syempre, isang grupo po kami. Kami po yung magtutulungan. Kami po yung magmamahalan. Alam niyo naman ako kapag ka-member ko po kayo o kahit kaibigan ko kayo o kahit hindi ko kayo kakilala, basta kailangan nyo ng tulong ko, lalo na kung may sakit po kayo, ginagamot ko po talaga, hinihilot ko po talaga para pati mga bata, kahit sobrang taas ng lagnat, inaalis ko po yung mga lagnat po nila. Lalo mga kataas na lagnat po nila. Alam po nilang lahat po yan. Kaya yung nga lang po talaga po, hindi po nagpapabayad po. So, ayan po. So, kamusta naman po ang aking mga kaibigan? Nabisi lang po ako na matagal po ako hindi po nakapag-live. Hindi po kayo po nakakalakad po ng mga member ko po kasi po hindi po kami nakakaalis. Panay ulan po kasi. Karamihan po sa mga member ko po ay senior na po. Ayaw ko po sila pong palakarin po. Umalis po kami na may bagyo, may baha, umuulan, ayaw ko po yun kasi ayaw ko po sila pong magkakasakit. So kahit sila mismo hindi nila, sabi nila baling magkasakit sila, hindi sila natatakot kasi daw po nandiyan ako, di po ba? Kaso kahit nandiyan po ko, ayaw ko talaga silang magkasakit. Hi po sis Norma, miss you na po. Pupunta ka po ba dito sa bahay o bukas ka pa pupunta? Tapusin niyo na po lahat ng ginagawa niyo po sa bahay at ihilutin ko po kayo. So, one time po, Nanay Nelia, pupuntahan ko din po kayo ulit si Nanay Marga para hilutin ko po ulit siya. Ipopost ko po yung mga picture po natin na girad ko po yung picture na ipinost po ninyo ha. Titingnan ko po, nagulat po ako, hindi ko po alam kung sino po nag-picture noon. So, salamat po dun sa picture. Kasi malaga po sa akin, madampian po ng palad ko ang Nanay Marga po. Alam niyo naman po, love na love ko po si Nanay Marga. So, sa lahat po ng grupo po ng Pet Malong Malupit, mga member po na nakakasama ko po, mahal ko po lahat po yan. So, mag-ingat po kayo, lalo na po pag yung maulan. Noong nakaraan po, sunod-sunod po ang mga nadulas na motor. So, marami pong napilayan, marami pong nabangga sa kotse. Kaya magdobling ingat po tayo. Doon po sa mga hula-hula po, marami po nanghuhula na mamamatay si ganito, mamamatay si ganyan. Huwag ho ninyong paniwalaan.
maniwala po tayo kay Jesus. Alamin naman kung talagang oras mo na, oras mo na. Walang makapaghula po, walang maaaring manghula ng mga mangyayari po. Basta patuloy po tayo po magdasal. Magdasal po tayo ng magdasal kasi mas maganda po maging malapit po tayo sa Poong Jesus Nazareno po. Kasi yan po talaga ang tutulong po sa atin. Wala pong iba. Basta ang maganda po kasi sa tao magbalik loob po kay Jesus. Kasi ulit-ulitin ko po na marami po nakakalimot na po na magdasal po. Kasi minsan nauubos yung oras natin sa paggala, paghontahan, pag-uwi, tulog, hindi natin nabibigyan pansin ng mga anak. Hindi po sagot yung maglapag lang kayo ng pagkain dyan sa mga anak. Mahalaga pa rin po na yung makausap niyo yung mga anak po ninyo kung may problema ba sa school. Kasi ang kailangan po natin maging banding po. Mabanding natin mga anak po natin, pamilya po natin. So, ayan, humihina na naman po yung aming net. Kasi yung Converge po, minsan mahina po eh. Minsan lang araw po kaming walang Converge. Kaya minsan po, hindi po ako nakakapag-live. So, ayan po. Sis Reynalyn Estaras, huwag ka masyadong magpagod. Musta naman sis Mara Palomar Panlaan, lagi po kayo po mag-iingat dyan sa malayo. Sis Hanilyn, nahanap na kita. Ayan. Magandang gabi. Sis Mary Rose Bacus, kamusta ka na dyan? Parang ang layo, no? Salamat sa mga tulong mo, Sis Mary Rose Bacus. Love ka namin. Di man tayo nagkakausap araw-araw. Tandaan mo, nandito lang kami. Nasa tabi-tabi lang kami palagi. Maraming salamat po kay Sis Debra mo, sa aking kaibigan, na gumagawa po ng mga souvenir, mga Sintra board. Paggawa po kayo po sa kanya, maganda po siya pong gumawa. So, ano pa po ba? Pati mga baso-baso, mga pang-souvenir po talaga. Kompleto po siya. So, Sis Maricel de Guzman, open na po ba kayo? Tuloy pa po ba kayo nagtitinda? Hindi ko na po kasi masyado po nakikita yung nabibisi po talaga po ako, kaya pasensya na po kayo. So, ayan po. Medyo nag-ano lang po ako. Nagpawisan po ako dun sa paghilot. Pero masaya po. Masayang makatulong sa mga taong may sakit. Kaya kung tayo po ay makatulong sa mga tao, kung ano may tutulong po natin, tulungan po natin. So, lalo po kung may mga kaya naman po kayo, kung meron kayo nakikitang mga senior sa labas, o kayo may mga hulubi dyan sa gilid, sana po mabigyan niyo po ng pagkain. Kasi na lang yung mabigyan niyo po ng pagkain lang, kahit hindi po pera mabigyan niyo ng pagkain. Mahalaga po kasi makakain ng mga tao. Kasi dati po ginagawa po namin yun pag yung Christmas, nagkakaroon po kami ng pamigay po sa mga madadaanan po namin sa kalsada. Kaso po ngayon po kasi, yung pong oras po namin, wala po kami pong motor po ngayon. May motor po kami, ang kaso kailangan po, karamihan po sa mga member po kasi, walang mga motor. Kaya po, ang gawain na lang po namin, tumulong na lang po, nagpupunta lang po kayo po sa mga bahay. So, minsan po, ang mga pagtulong po namin ay hindi na po namin po pinapost. Kasi ang pagtulong po, kahit hindi nyo na po i-post, kasi bakit pa po kailangan para maipakita po sa social media ang pagtulong din po. So, pwede naman yan para mas lalo kayong makilala. Pero kami po kasi sa Petmalu, karamihan po pag tumutulong po kami ay hindi na po namin ipinapost. Yun po yun. Basta sa Petmalung malupit po, mahalaga po yung pagkasama po namin lahat po ng mga member. Masaya po kami lahat. Masaya po yung binuo po namin isang pamilya. Kaya kamusta po sa aking mga lahat po ng member, alamin na po ang ating meeting nasa GC po. Marami tayong pag-meeting po. Para po, basta maganda po. Kaya pumunta po kayo po. So, hindi ko sabihin kung kayo meeting natin, basta nasa GC po. Yan po. So, doon po sa nangyari pala, matagal na po nangyari to ulitin ko po,
Kung kilala niyo po yung ano po, Yu Menglong, na di po ba nawala na po siya. So naawa po ako sa kanya, grabe sa awa kasi po di po ba mayaman po siya, tapos di po ba kung may mga nangyari po na pangyayari na katulad po sa kanya na dinadaan po sa social media yung paghingi niya ng tulong na hindi po walang nakakapansin po gaano. So ito po ay mangyayari na po kahit saan po, kahit saan sulok po nangyayari po yan. So kung may ganun pong sitwasyon, mas maganda po gawin po ninyo, mas sa akin po kung saan po mangyari yon, mas ikakalat ko na lang po, magkahulihan na po, kasi ganun din naman kung mawala din naman po, bakit hindi ko lang po di po ba ikwento. Talagang magpapaano po ako ng ingay. Kasi naawa talaga po ako doon sa Yumenglong, kasi mantakay nyo, pati mga ngipin, di po ba maraming ginawa sa kanya. Kaya kung meron po kung may problema nakagaya po sa kanya, mga pangyayaring ganun, mag-isip kayo ng sobra-sobra. Nakita nyo sa kanya na di po ba masyadong naging tahimik na parang, pero pinaglalaban pa rin po ng mga tao. Pero sana kung mangyayari man po kung meron mong kamukha ng ma-experience yung ganun din, mas maganda po na sabihin nyo na po. Kung may mga kaibigan kayo, sabihin nyo yung nangyari sa inyo, di po ba? Para maiwasan yung wala mangyayari po yan. Kung mawala ka din naman, di kwento mo na, di po ba? Sa'yo lang po masabi ko, doon po sa kasi ang dami ko pong kwento dami ko pong kwento sa buhay may asawa, sa buhay biyenan, sa buhay ng anak, sa buhay ng single mom. Kasi sarami po ng kwento, kasi nga po sarami po namin mga membro, marami ko pong mga member ng Petmalu, lahat po ng mga kwento po nila sa buhay ay alam ko po. Kaso dito ko lang po sasabihin para po, kaya ko po ikakwento dito sa inyo para po kung nanonood man po ang inyong mga asawa, sana kapulutan po nila na may pangyayaring ganito, baka sakaling mabago po kayo. Dahil kawawa din po yung mga asawa po ninyo na syempre sa bahay po sila po yung naglilinis lahat, halos lahat na po ginagawa po nila. Kung po pwede nga lang po sila na po yung magtrabaho po, di po ba? Kasi mas masarap pa nga daw po ang buhay ng asawa nagkatrabaho. Kasi nga po ulit-ulitin ko po na pag uwi daw po ng asawa na galing trabaho, nakahiga na lang, nag-aalaro na lang, kakain na lang. Tayong mga asawa, yung mga misis na mga member na kausap ko po, simula umaga, madaling araw pa lang, nag-aasikaso na po ng mga anak. Tapos umaga, wala pa rin tulog, unahin ng paglalaba. Alam niyo na kung sino kayo. Paglalaba, pagluluto, halos wala na pong pahinga. Ang likod po, nababasa na po ng pawis. Sobrang pagod na po. Talagang grabe ang sakripisyo ng mga nanay. Siyempre, tayo, minsan, yung mga sahod, hindi pa po na ibibigay sa mga asawa. Pagod na sa maghapon, di po ba? Kaya nga po, sabi nga po ng mga ibang mga nanay, mas maganda pang maging katulong. Buti pa ang katulong. Pag ang katulong, may bayad. Tapos, libre ang pagkain. Pero sila, minsan daw, pinagkakaitan pa ng mga asawa ng pagkain. Bibilangan pa yung taong, yung mga sinahod, hahanapan pa ng sinahod, binigyan kita, ganun, di po ba? Hahanapin pa. So, pangit po yung ganun. Sana po, tayong mga asawa, wag na po nating bilangan pa. Kung nagbigay kayo ng sahod sa mga asawa po ninyo, wag na po kayong kung saan nyo dila yung pera, kung saan mo, ano ba mga binili mo, wag na po kayong makwenta. Kasi nakakaawa po. Karapatan niyo po magbigay sa inyong mga asawa ng mga sahod po ninyo. Dahil mahirap po mag-budget. Magka-budget sa pagkain, di po ba? O palagay nyo, kasi yung iba sa amin, ang binibigay 1.5 lang. Yung iba nagbibigay 3K lang. 4K. Kanila na pagkain. Paano naman yung mga pagod nila?
Hindi na nga daw sila makabili ng mga bra, mga panty nila, di po ba? Paano mo tatanggalin doon sa 3K kung 3K lang binigay sa'yo? Minsan daw yung kuryente kanila pa. Hindi po ba nakakaawa yung mga naaawa ka talaga na may nanay palang ganon. May mga asawa pala na ang binibigay 3K lang, 1.5 lang. Kawawa. Naaawa po ako sa mga nanay pong ganon. Kaya mga mister, sana po bigyan nyo po ng tamang bigyan nyo po ng sahod niyo yung tamang sahod po. Huwag nyo po masyado pong pagmalipitan po yung inyong mga asawa kasi po asawa nyo na po yan eh. Wala po mga kapalit po dyan. Sila po talaga po lahat nagpa-budget, nag-aalaga ng mga bata. Ang hirap po nun. Kung marami kayong mga anak, dami yung anak, di po ba? Sila na maglalaba, aga-aga maglalaba na, magluluto pa. Halos wala na po silang tulog. Hindi ko po niya lahat po pero swerte na lang po na makapag-asawa po ng mabait, lahat ng sahod binibigay. Kasi meron din po akong mga kaibigan na lahat ng sahod yung ibinibigay po ng asawa. Yung po, saludo po ako doon. Pero sa akin kasi po, gat maaari, mas maganda ate. Kasi kung kukunin po natin lahat, ulitin ko po to kasi nabanggit ko to dati po sa dati ko pong live. Kung kukunin po natin lahat, walang pangkat, kung wala pong natitirang pera sa inyong mga asawa, hindi po natin masabi, biglang magkaroon ng disgrasya, di po ba? Paano ipapasok sa ospital kung walang pan-down, di po ba? Kaya wag po lahat, yung tama lang po. Mas mahalaga po magmahalan po kayo ng kayong mag-asawa. Walang ibang kapitbahay, walang biyena na manghihimasok sa inyo. Kasi anumang problema ninyong mag-asawa, kayo lang po makakalutas po niyan. Hindi nyo po kailangan po ng biyenan. Kasi minsan ang biyenan, kapag nag-aaway yung mag-asawa, may biyenan po talaga na masaya pa po na nag-aaway yung mag-asawa. So pangit po yan, di po ba? Ang biyenan, gigit na po palagi. Wala kayong kakampihan ni isa. Ang gawin ninyo, kunin niyo yung mga bata, mga apo ninyo at pagsabihan yung mag-asawa na wag na mag-away. Pag-usapan. Hindi kailangan na pag nakita ng biyena na nagsasapukan na yung mag-asawa. Kasi may nakita po ko na yung live. Reels po yun na doon yung biyena niya. Sinusuntok yung asawa, binubugbog sa harapan niya. Tuwan-tawa pa yung biyenan. So, sana po huwag pong ganon mga biyenan. Kasi isipin niyo din yung sarili niyo, kayo pa ito matanda na, yung mga manugang po ninyo na yan, sila din po mag-aalaga sa inyo. Kapag ang biyenan ginawang, kasi ang nangyayari po ngayon, may mga biyenan po ginagawang kalaban ng kanilang mga manugang. Di po ba? Sino po nakakaano niyan? Meron pong ganun eh. Minsan ang biyenan, mahalin nyo, yung mga biyenan po, dapat minamahal nyo inyong mga manugang. Mga manugang, dapat mahalin din ninyo inyong mga biyenan. Huwag kayong mag-away. Ngayon, kapag may biyenan kayo na may ugali talaga, na pangit talagang ugali, mahirap na yun eh. Sana may mga makapanood po nito mga, kung kayo po yung mga biyenan, mapanood nyo yung live ko, na mahalin nyo yung inyong mga manugang. Kung pangit ang ugali ng mga manugang nyo, mas magandang kausapin nyo ng personal kasi hindi maayos yan eh. Kung hindi nyo kausapin ng inyong mga manugang, wala pong maayos sa pamilya. Hindi aayos ang pamilya ninyo kung kayo ang magka-away, di po ba? Kaya sa akin po, mas mahalaga mag-usap kayong magbiyenan. Huwag yung pag nakita mo yung manugang mo, stress ka na, ganun. Kasi may ganun eh, yung makita mo lang yung manugang mo, stress ka na, ganun. Basta parang itinuring mo ng talagang kalaban yun, di po ba? So, doon sa mga manugang, dapat pakisama natin ang ating mga biyenan. Pakisama natin ang ating mga asawa. Kasi minsan, meron mga asawa na nagagalit sa mga asawa nila kasi nga hindi na nakapagbigay ng tamang sahod. Kasi sama pa, nananakit pa yung ibang mister. Sana po, iwasan po natin manakit ng ating mga misis. Kasi kawawa naman po mga misis po natin.
Ngayon, sa akin po kasi minsan may mga misis din po kasi na masyadong mabunganga. Hanggat maaari, kapag sana madaan ninyo sa ayos ang inyong pag-uusap, hindi po kailangan na makipagsabayan kayo, babatoy nyo kaagad, magmumura na kaagad kayo. Hanggat maaari po, iwasan nyo po magmura. Tapos mga anak ninyo nakatingin pa sa inyo, iwasan nyo po mag-away sa harapan po ng inyong mga anak. Yun lang po yung masasabi ko po. Mas mahalaga po yung magmahalan po ang pamilya. Tapos, magsimba kayo kada linggo, magala kayo. Yun lang po maganda eh. Yung bonding ng pamilya. Kasi kapag may bonding kayong pamilya, maganda po ang sama na inyong mga pamilya pag ganun. Tatagalan inyong pagkasama. Ito na naman ako, ingi ko na naman. Sana doon sa mga iba po, maintindihan niyo po kung bakit po ako nagkukwento po ng ganito sa live ko. Kasi po, sarami na po ng mga nagkukwento sa akin. Hindi ko po papangalanan. Ang gusto ko lang po na maintindihan din po ninyo na may ganun po ng sitwasyon na nangyayari sa mag-asawa, sa mga biyenan. Alam niyo naman yan. Nangyayari naman talaga po yan. So, para lang po itong live na to, maiwasan po ninyo na kailangan talagang magmahalan ng pamilya para sa mga anak. Walang ibang makakatulong sa inyo, walang ibang magmamahal sa mga anak ninyo, kundi kayong mag-asawa. Kaya ang biyenan, laging nakasuporta lang dapat sa pamilya, sa anak niya at sa manugang niya. Kasi dapat ang biyenan, handang buuin. Kapag nag-aaway, pilitin niya na pagbatiin para mabuo. Kasi pag ginawa ng biyenan niyan, i-bless siya ni Jesus. Ha? More blessing ang darating pag ganun yung ugali ng biyenan. Siguro pag may biyenan kayong ganun kabait, na walang kinakampihan, mamahalin ninyong todo yun. Mga manugang, pag kayo nagkaroon ng ganyang biyenan, mahalin niyo ng todo na mabait. Tapos, lagi kayong, pag nagsumbong kayo, nagmamalasakit sa inyo, walang kinakampihan, pero may malasakit. Na papayuhan kayo na ayusin yung pamilya kaysa magkahiwalay. So, yun po yung maganda. So, pag may biyenan kayong ganyan, naku po, saludo ako sa mga biyenang pag ganon. Kaya, mahalin nyo, magmahalan kayo, maganda mabubuo yung pamilya nyo pag ganon ang biyenan ninyo. Na lagi nakasuporta. Di ba ba? So, ayun lang po, medyo may pupuntahan lang po ko at ako po ay may hilutin at babalik din po ko agad kasi may hilutin din po ako sa bahay. So, may pupuntahan lang po ko. So, ayun lang po. Sa susunod na araw po, maaaring mag-live ulit po ako. So, salamat po sa mga nanood po ngayon. Pasensya na po kayo. Napatagal po yung paghihilit ko po ngayon. At least, nakatulong po ako sa tao. Nanay, mag-ingat po kayo pag uwi niyo po. Papasalamat po ko sa ating mahal na Jesus Nazareno dahil napagaling niya po yung tao na hinilit po natin po ngayon. Siya po kasi ang naghihilit po. Doon po sa mga bumili po ng medalyon, na katulad po nito. Ito. Ubus na po kasi. Ito po yung medalyon. Ito. Nabibili po ito sa Quiapo. Yan. Yan. Papansin niyo po ba? Ayan. Yan po ang hawak po ng Petmalong Malupit na grupo. Ang medalyon po na ating mahal na Jesus Nazareno. Ito po kasi, bumibili po ako nito sa loob po mismo ng simbahan. Pero, hindi po ko aalis nang hindi po ako sumasama sa misa. Kailangan po na ako po ay magmimisa, atin po ng misa, tatapusin po namin kasama ng Petmal Group. Tapos, papabendisyonan po namin to. Sarami po nang kumuha po nito sa akin. Kasi nabibili lang po to ng 25 pesos. Bibili po ng marami doon kasi marami po nagpapabili po sa akin nito noon pa po. Hanggang sa ngayon po. So ngayon, ang kagandahan lang po dito, pagaling po sa akin kasi, minsan yung mga bumibili po nito, dinadasalan ko po sila. Hahawak po kami dito lahat. Alam po ng mga member at saka ng mga bumili po nito, na kapag hinawakan ko po ito at pinagdasal ko po yung taong may-ari po nito, may nangyayari pong maganda sa buhay po nila. At ito po ay may kakaiba. Mararamdaman po ninyo kung ano po yung
kakaiba po dito. Kaya mas maganda po kung kayo po ay magkaroon nito. Kami po ay pupunta ulit po sa Quiapo. Kung kayo po ay may gustong magpabili po nito, pwede po kayo magpabili. At ako po mismo, kami po ang aattend ng misa. Papabendisyonan po namin. Kukunin nyo lang po sa bahay po namin. May mga kwento po dito na may hawak po neto na galing po sa akin. Marami po nagkaroon ng trabaho dito. Marami nagkaroon ng trabaho. Maraming naligtas. Yung iba talagang sira-sira na daw po yung motor. Pero hawak po nila, walang nangyari doon sa katawan ng tao. Pero yung motor talagang matindi. So, ang kagandahan pa po, yung iba, nalala na yung sakit. Yung galing sa akin daw po, ipinasuot po nila doon sa may sakit at gumaling po. So, iba talaga po ang galing po ng ating mahal na Jesus Nazareno. Kaya kung kayo po ay magpapabili, sabihin niyo lang po sa akin. Kung ano po binili po doon ng 25 pesos, 25 pesos din po makukuha po sa akin. Masabi ko lang po, malaking tulong po ang ating Jesus Nazareno. Lalo na po pag bit-bit niyo po ito. Maganda po ito. Ito po yung may dugo. May dugo po ito konti. Malaking tulong po ito. Malaking tulong po sa aming Petmal Group to. Pati yung mga iba po na hindi po member po, na talagang matindi po ang kwento nila sa akin, malaking tulong daw po yung eto na galing, medalyon po to, kung tawagin po medalyon. Malaking tulong daw po nung kinuha po nila sa akin to, nung nagpabili sila. Kaya ito po nilalagay nila sa, sinusuot po nila. Tapos nalagay nila sa kanilang bulsa, sa pitaka. Lagi na pong bit-bit po ng mga tao po to. Kasi once na kayo po ay nanampalataya ng talagang sinasa puso ninyo ang ating mahal na Jesus Nazareno, na talagang puro pagmamahal ang binigay niyo sa Kanya, more blessing po ang darating sa inyo. Tayo ay hindi dapat magdasal ng pakitang tao lang. Tayo po ay magdasal ng galing sa puso. At tayo, anumang pagsubok ng buhay na nararanasan po natin, siya lang po ang makakatulong sa atin. Siya lang po. Siya lang. Kaya, pag lumakad po ko, sasabihin ko sa inyo kung kailan, para puntahan nyo lang sa bahay. Kung magkapabili kayo, puntahan nyo lang ako sa bahay at dadasal po ako. Kasama niyo po akong pagdadasal ko po kayo. Ayan. Maganda po to. So, ayun lang po. Patuloy po tayo magdasal sa ating mahal na Jesus Nazareno. Dahil siya lang po makatulong sa atin. Lahat po ng pagsubok po sa buhay, malalagpasan po natin kung tayo po ay malapit sa ating mahal na poong Jesus Nazareno. So, ayun lang po. Tayo po magmahalan. Unahin ang pamilya bago po ang lahat. So, ayun lang po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Good night po. Good night ka agad, no? Basta, hindi na po makapag-live ulit. Basta mag-ingat po kayo po lahat. Lagi po kayong magdadasal. Kung nasaan, lupalop man po kayo. Kung nasaan man po kayo, basta magdasal po. Siya lang po magliligtas po sa atin lahat. So, yun lang po. Maraming salamat po. Ingat po lahat.